Na-teleport ako, napunta ako sa isang mundong naputol ang kasaysayan ng sibilisasyon. Sa mundong ito, bumaba ang arena ng mga Diyos. Bawat bansa ay kailangang magpatawag ng sarili nilang Diyos para lumaban. Ang mananalo ay aagawin ng kapalaran ng ibang bansa. Ang matatalo naman ay daratnan ng sakunaang lupain at magiging alipin ng nasirang bansa dahil sa naputol na kasaysayan ng kultura. Ang bansa ng Long ay naging target ng matinding pag-atake ng ibang bansa. 8 sunod-sunod na laban na ang natatalo natin. Walong sunod-sunod na pagkatalo. Kung matatalo pa tayo ng isa pang beses, tuluyan nang mawawasak ang bansa ng Long. Patawad sa ating bansa, patawad sa ating mamamayan. Matandang Chen, hindi niyo po kasalanan ito. Ginamit na natin ang buong lakas ng bansa, pero isang mababang uri ng Diyos lang ang naipatawag natin. Tapos sunod-sunod pa tayong pinag-initan. Wala talaga tayong magagawa roon. Hay, ngayon ay maaari na lamang tayong magdasal na may mangyaring himala. Kung hindi, bakit hindi pa sila sumasabak sa arena? Natatakot ba kayo, mga duwag ng bansa ng Long? Kahit mababang uri ng Diyos ay hindi nyo may patawag. Anong karapatan ninyong mga taga-Daksha na tumayo sa arnang ito? Naku, huwag naman nating sabihin ng ganyan. Kung hindi sasali ang bansang Waksha, saan pa tayo makakahanap ng kalaban na kasinghinan nila? Isang grupo lang naman kayo ng mga magnanakaw ng kultura. Ang lakas ng loob ninyong magmayabang. Kapatid, huwag kang padalos-dalos. Tayo. Wala na tayong Diyos na magtatanggol sa atin. Ang sumabak ngayon ay parang pagpapakamatay lang. Inay, mamamatay po ba tayo? Huwag kang matakot, anak. Tiyak na mabubuhay tayo. Paano kung sumuko na lang tayo sa laban na ito? Wala na tayong Diyos na magtatanggol sa atin. Hindi ko kayang panoorin na lang ang mga kabataang ito na pumunta sa kanilang kamatayan. Ito na lang ang tanging paraan. Sumuko, hindi ako papayag. Sa laban na ito, ako ang papatay. Ay ho, magandang bagay ang pagkakaroon ng tapang. Pero hindi ka naman isang HUYNTHN Su. Paano ka lalaban? Tama si Matandang Chen. Hindi ito ang lugar para magpabayani ka. Bumaba ka na. Ang 5,000 taon ng pamana ng kultura ng aking bansa. Paano hahayaang tapakan lang ng mga dayuhang barbaro? Sa laban na ito, kailangan kong sumabak. Kahit ang mga Diyos pa ang hamarang, hindi ako mapipigilan. Ang ikasyam na laban sa arena ng mga Diyos. Nakahanda na ang kalahok ng bansa ng Long. Wala na bang ibang tao ang bansa ng Long? Nagpadala pa sila ng isang batang amoy gatas sa arena. Isang karaniwang tao lang, may lakas ng loob pang hamanin ng Diyos. Ang alagang ahas sa likod ko. Isang singgising lang ay kayang-kaya na siyang tangayin. Hahaha, hindi ko na makapaghintay na makita ang pagbaba ng sakuna sa lupain ng bansa ng Long. Huwag kang magmadali. Makikita mo rin iyon. Mga kasama, matapos ang walang katapusang labanan. Ngayon, opisyal nang nagsisimula ang unang laban ng paghamon. Ay ho, sana ang lakas mo ay kasing tatag ng iyong pananalita. Isang halimaw na may kakaibang anyo lang naman. Nagpatawag lang ng ganyang uri ng nilalang. Tingnan mo kung gaano kakayabang. Matalas ang iyong dila. Gusto kong makita. Kapag pinagpipiraso ka na ni Yamata no Orochi, kung luluwag ka ba para magmakaawa sa akin. Ako ang mamumuno upang lutasin ang krisis na ito. Ako, si Chisiya. Ngayong araw ay iaalay ang kapalaran ng Waksha, kasama ang buhay ng 1 bilyong kababayan bilang kasunduan. Upang magalang na aanyayahan ng dakilang sage na katumbas ng langit, si Sun Wukong, na magpakita. Sino ang may lakas ng loob na hamanin ng Daksha na walang Diyos? Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na Diyos. Unggoy, isang unggoy lang pala ang lumabas. Sabi ko na nga ba, walang totoong Diyos ang bansa ng Long. Kahit isang unggoy ay naglakas loob na umakyat sa entablado para lang mapuno ang bilang. Ano ba ang ginagawa ng kagawaran ng HUYNTHN? Gusto nyo na ba talagang sumuko? Patay, talo na talaga tayo nito. Pagkatapos ng lahat ng pagod, ang bagay na ito lang pala ang naipatawag. Kapag natalo tayo, tingnan mo kung paano kita bubugbugin hanggang sa hindi ka na makilala. Bata.
Ipinatawag mo ako. Para sa anong layunin? Dakilang Sage, ang kapalaran ng bansa ng Long ay nanghihina. Nanganganib ang buhay ng mga mamamayan. Ang pagpapatawag sa inyo ngayon ay dahil wala na kaming ibang pagpipilian. Sana ay isaalang-alang ng Dakilang Sage ang kahirapan ng bansa ng Long. At tanggapin ang hamon sa arena. Isang bulok na ahas lang ay naglakas loob ding magpanggap na Diyos. Dapat lang nabugbugin. Nagkukunwari ka lang. Isang atake lang mula kay Yamato no Orochi ay dudurog na sa mga buto mo. Durugan siya. Hindi maaari. Ang presensyang ito ay mas malakas pa kaysa sa mga pangunahing Diyos ng Olympus. Ito ang aura ng isang pangunahing Diyos. Jiba, ano ba talaga ang ipinatawag niya? Kahit si Yamato no Orochi ay napaluhod. 8. Hindi maaari. Paano magkakaroon ng bansa ng Long ng ganito kalakas na nilalang? Ito lang ba? Hindi pa nga ako nagsisimulang magseryoso. Kasuklam-suklam na unggoy, babalatan kita. Uubusin ko ang dugo mo, at dudurogin ko ang iyong mga buto. Hindi nga nagkamali, siya nga ang dakilang sage na si Son Wukong. Ang pinakamalakas na mandirigma ng kalangitan. Binigyan ka na ng pagkakataon pero wala ka pa ring silbi. Walang kwenta, napaka-boring. Ang ganitong uri ng bagay, ay itinuturing niyo pa ring Diyos. Mga magnanakaw lamang na umagaw sa kapangyarihan ng mga tunay na Diyos. Kapangyarihan ng mga Diyos, dakilang sage. Ang ibig ninyong sabihin ba ay, hindi siya isang tunay na Diyos. Tama. Ang landas patungo sa pagiging Diyos ay dumadaan sa libo-libong pagsubok. Sila ay nanamantala lamang habang ang mga Diyos ng kalangitan ay nakikipaglaban sa sinaunang talaan ng mga bituin upang nakawin ang kapangyarihan ng kalangitan. Mabuti na lamang at dahil sa gabay mo kanina, ngayon ang mga Diyos ng kalangitan ay natanggap na ang mga coordinate ng sinaunang talaan ng mga bituin. At kasalukuyan ng pabalik, bata, may mga Diyos na sumusuporta sa iyo. Kaya sa arena ng mga Diyos na ito, lumaban ka lang ng buong lakas. Maraming salamat, dakilang sage. Hindi pa ba i-aanunsyo ang resulta? Sa labanang ito sa arena, ang Huaxia ang nagwagi. Unggoy, hinala ko ay gusto mo lang gayahin ang estilo ng dakilang sage. Ngunit wala akong ebidensya. Nanay, napakagwapo po ng dakilang sage. At saka si Kuya Chisiya rin. Kapag lumaki na ako, pwede po ba akong magpakasal kay Kuya Chisiya? Ang dakilang sage na si Son Wukong. Mayroon nga talagang Diyos ang ating bansa ng Long. Matandang Chen. Sinabi ng dakilang sage na ang mga Diyos ng bansa ng Long ay pabalik na. Totoo ba yun? Ibig sabihin ba nito ay may mga Diyos na rin na magpoprotekta sa atin sa hinaharap? Mahirap sabihin. Kapag bumaba na si Chisiya, tatanungin natin siya ng maayos. Chisiya, gaano karaming lihim pa ba ang itinatago mo sa iyong katawan? Nanalo ang bansa ng Long sa labanan sa arena. Ang kapalaran ng bansa ay nadagdagan ng 30, karagdagang 10% sa pisikal na lakas ng buong mamamayan. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Isang medikal na himala sa ospital. Isang laban pa lang ang nananalo ng inyong bansa ng Long. Anong karapatan ninyong sabihing magnanakaw ang mga Diyos ng ibang bansa? Isa ka lang namang ligaw na unggoy na sumulpot kung saan. At nagmamalaki ka pang ikaw ang tunay. Gamit ang banal na kagamitan, ang balumbo ng paghihiganti, pinupwersa ko kayong lumaban muli. Kaya ba itong harapin ng inyong bansa ng Long? Walang hiya. Matandang Chen, ano ang balumbo ng paghihiganti? Ito ay isang banal na kagamitan sa arena ng mga Diyos. Maaari nitong pilitin ang kahit anong bansa na lumaban muli. Uubusin nito ang lakas ng espiritu ng HUYNTHNSU. Bababa ang tsansa ng matagumpay na pagpapatawag. At maaari pa itong magdulot ng ganti sa gumagamit. Nasa panganib si Chisiya. Bumaba ka na riyan bilis. Patay na. Kapag nagamit na ang balumbo ng paghihiganti, kailangang tanggapin ang hamon. Kung hindi, ituturing itong pagsuko. Mahihirapang isalba ang buhay ni Chisiya. Sa ngayon, sarili na lang niya ang maaari niyang asahan. Sana ay makapagpatawag siya ng bagong Diyos.
Tingnan mo, lumalaban pa rin siya. Chisia, kayanin mo. Ang pagpapatawag pa lang sa unggoy na yun kanina, ay tiyak na umubos na sa lahat ng iyong banal na lakas, hindi ba? Titingnan ko kung paano ka makakatakas ngayon. Itinadhana ng maging sakop ng aming bansa ang bansa ng Long. Sinuwerte lang kayong manalo ng isang beses. Pagkatapos nito, wala nang pag-asa pa ang bansa ng Long. Nagmamalaki lang kayo. Sa harap ng balumbon ng paghihiganti, ang bansa ng mga unggoy ay luluhod lamang sa aming mga paa. Kung hindi lang dahil sa limitasyon ng balumbon, at hindi makalaban ang dakilang sage ngayon, hindi ninyo man lang makakayanan ng kahit isang tira. Wala kayong magawa kundi ang magwala sa galit. Ngayon ay imumulat namin ang inyong mga mata. Tingnan ninyo ang tunay na Diyos ng aming dakilang bansa. Bumaba ka. Dangon. Anong uri ng halimaw ito? Napakalupit at napakadilim ng kanyang aura. Dangon. Mukhang kawili-wili ito. Bata, hindi mo na ba kaya? Pinilit na lumaban muli. Sayang naman. May mga Diyos na sumusuporta sa akin sa aking likuran. Nagkukunwari ka lang. Dangon, durugin mo siya para sa akin. Katapusan na natin. Hindi pa rin nagpapatawag ng Diyos si Chisia. Inay, natatakot ako. Kuya Chisia, tumakbo ka na. Kailangan mong magpakatatag. Bata, kailangan mo ba ng tulong? Dakilang sage, manood na lang kayo. Ang grupo ng mga piyasong ito, ay hindi karapat-dapat na madumihan ng inyong gintong pamalo. Bata, hindi ako nagkamali sa iyo. Narito si San Wukong para protektahan ka. Lumaban ka lang ng buong lakas. Halika na, nababaliw na siya. Walang sumasanib na Diyos sa kanya. Ngunit nangangahas siyang harapin si Dangon ng direkta. Naghahanap ka ng kamatayan. Dangon, bilisan mo. Hindi ba't nais ninyong malaman kung may mga Diyos pa ba ang bansa ng Long? Kung gayon ay idilat ninyo ang inyong mga mata, at tingnan ng mabuti. Ako, si Chisia, gamit ang insenso bilang alay. Hinihiling ko sa mga Diyos ng kalangitan na muling lumaban. Dakilang Diyos ng tatlong lawa at dagat. Si Nezra ay narito upang lumaban. Sino ang walang takot na? Nangangahas na hamanin ang kamahalan ng mga Diyos. Humanda ka sa iyong kamatayan. Dakilang Diyos ng tatlong lawa at dagat. Si Nezra ay narito upang lumaban. Hindi. Hindi maaari. Ito, anong uri ng kapangyarihan ito? Ikaw na lapastangan. Nang ahas ka pang hamanin ang kamahalan ng mga Diyos. Umalis ka agad. Napakalagim ng aura na ito, kahit si Zeus ay walang ganito katinding presensya. Ang taong ito mula sa bansa ng Long. Saan ba siya nanggaling? Paano niya naipatawag ang napakaraming Diyos? Hindi maaari. Hindi ako naniniwalang ang bansa ng Long ay pinoprotektahan ng napakaraming Diyos. Nagpapanggap lang siya. Park Tae-jun, ano pang hinihintay mo? Patayin mo siya, bata. Matagumpay mo akong nagalit. Tunay na anyo ng oso at tigre. Kamangmangan ng mga tao ng bansa ng Long. Walang sino mang makakatakas sa aking teritoryo. Kahit ang mga Diyos ay hindi kaya. Ipararanas ko sa inyo ang pakiramdam ng maubusan ng banal na lakas. Napakalupit na porma sayon, matandang Chen. Kapag nagpatuloy pa ito, mamamatay ang ating tauhan. Mariing tumututol ang bansa ng Long. Gumagamit ang kalaban ng ganoong maruming paraan. Paano sila matatawag na Diyos? Sa ibabaw ng arena, kanya-kanyang galing. Walang bisa ang tutol ng bansa ng Long. Ituloy ang laban. General. Masamang espiritu. Mamatay ka. Si Dangon ang ninunong Diyos ng aming dakilang bansa. Paano siya matatalo sa bansa ng Long? Ninunong Diyos.
Nagnakaw lang ng tira-tirang kapangyarihan mula sa sinaunang kasunduan, at pinagtagpi-tagpi ang isang kakaibang nilalang. Karapat-dapat ba itong tawaging Diyos? Halika rito at harapin ang kamatayan. Panalo ang bansa ng Long sa laban sa arena. Ang kapalaran ng bansa ay nadagdagan ng 20%. Nadetekta ang pagbabalik ng ninakaw na banal na lakas. Muling nabuhay ang banal na lakas ng bansa ng Long. Nadagdagan ng 15%. Bigo ang Korea sa kanilang paghihiganti. Doble ang parusa. 40% ng kapalaran ng bansa ang nawala. Pagkawasak ng lungsod at kalamidad ay darating. Ang susunod na laban sa arena, pagkalipas ng 3 araw. Bata. Sa susunod na laban sa arena, wala ka nang makukuhang pagkakataon. Kahit sino ay kayang magsalita ng malaki. Tingnan na lang natin ang gawa. Kung may kakayahan ka, subukan mo. Nanalo. Nanalo na naman. Napakagwapo ni Kuya Neza. Chisia. Si Chisia na naman. 2 sunod-sunod na panalo na tayo. Chisia. Talagang hindi mo binaygo ang mga tao. Dakilang sage. Hindi masama ang batang nahanap mo ah. Iyon ay, maraming salamat sa pagtulong. Neza, huwag mo nang banggitin. Ang kaibigan ni Son Wukong ay kaibigan ko rin. Chisia, ang galing mo. 2 sunod-sunod nang nanalo ang bansa ng Long. Basta't mapanatili natin ang panalo sa susunod na laban. Tuluyan ang babaligtad ang sitwasyon para sa ating bansa. Huwag kayong mag-alala, matandang Chen. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang ipanalo ang laban na ito para sa bansa ng Long. Magaling na bata, hindi ako nagkamali sa iyo. Ang mga nagawa mo ay naiulat ko na sa mga tagapagtatag ng kagawaran ng HUYNTHN. Nagkakaisa silang nagpasya na igawad sa iyo ang medalya ng natatanging HUYNTHN-SU. Simula sa sandaling ito, ikaw na ang magiging haligi ng mga HUYNTHN-SU sa ating bansa ng Long. Salamat po, pakiramdam ko ay hindi ko pa ito lubos na karapat-dapat. Huwag mong sabihin iyan. Darating ang araw na ang posisyon kong ito ay mapupunta rin sa iyo. Matandang Chen, tumawag po ang punong tanggapan kanina. Kailangan ninyong dumalo sa isang pagpupulong. Chisia, may aasikasuhin muna ako. Sa susunod na 2 araw, hahayaan ko si Su Wanwan. Nasamahan kang mamasyal dito sa Kyoto. Magkasing edad lang naman kayo ni Su Wanwan. Madali kayong magkakaunawaan bilang mga kabataan. Matandang Chen, umalis na po kayo at baka mahuli pa kayo sa pulong. Asikasuhin mong mabuti si Chisia, ha? Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi ni Matandang Chen. Gusto lang talaga niyang magreto ng kung sino-sino. Mabuti naman ang intensyon ni Matandang Chen. Ano ang plano mo pagkatapos nito? Maghanda para sa susunod na laban sa arena. Nag-aabang lang ang kabilang panig na parang mga gutom na tigre. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Chisia, sa tingin mo ba, babalik ba talaga ang mga Diyos ng kalangitan? Oo, pabalik na ang mga Diyos. Kailangan lang nating magtiis pa ng kaunting panahon. Pwede ka namang hindi makialam sa gulo na ito. Bakit mo ba ito ginagawa? Dahil ito ang tahanan ko. May nang-aapi na sa mismong tapat ng pinto natin. Hindi naman pwedeng magtago na lang ako na parang pagong, di ba? Tayo na. Ipapasyal kita rito sa Kyoto. Ang utos ni Matandang Chen ay hindi ko pwedeng baliwalain. Magaganda ang mga damit sa tindahang ito. Pasok tayo sa loob para tingnan. Ikaw ang masusunod. Basta't gusto mo. Maganda ba? Madali talagang kumita ng pera mula sa mga mayayaman. Ginoo, napakaganda ng kasintahan ninyo. Kung babagayan pa ng mga damit mula sa aming tindahan, tiyak na mas lalo pa siyang gaganda. May mali po kayong akala, hindi kami. Pakiusap, tulungan mo siyang pumili pa ng ilan. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Ipaubayan ninyo sa akin. Napakaganda. May ibubuga talaga ang babaeng ito. Katamtaman lang. Balutin mo na ang mga iyan. Katamtaman lang. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na ayusin ang mga sinasabi mo. Ate, mali ako. Mali na ako, hindi pa ba sapat yun? Ganyan nga. Dahil marunong ka namang makisama, piliin ko rin ang ilan para sa iyo. Lagi mo na lang kasing suot yan. Baka bumaho na.
Hindi ko akalaing noong nagpalit ng damit ang taong ito. Ang gwapo pala niya. Pwede na rin. Mayabang. Hindi maaari. Su Wanwan, kumalma ka. Pare-pareho lang ang mga lalaki. Hindi ba ito ang katatawanan ng singguan na si Su Wanwan? Sa halip na asikasuhin ang laban sa arena para sa kapalaran ng bansa, may gana ka pang makipag-date sa kung sinong lalaki sa kalye. Kahit gaano pa kabisi ang kagawaran ng HUYNTHN, hindi naman ito mapipigilan ng pagnanasa ng isang babae sa lalaki, di ba? Pei Zhengu, kung hindi ka magsasalita, walang mag-aakalang pipi ka. Napakalaki naman ng autoridad mo, Binibining Su. Sayang lang at hindi ako aso ng kagawaran ng HUYNTHN. Kaya wala kang pakialam sa akin. Pero ikaw, Su Wanwan, sa kakarampot na sahod mo sa kagawaran ng HUYNTHN, sapat ba yan para mamili ka sa ganito kay aman at karangyang tindahan? Huwag mong sabihing umaasa kang ang hampas lupang ito ang magbabayad para sa iyo. Walang kang pakialam sa mga desisyon ko. Araw na natin. Mukhang nataman ka sa sinabi ko. Walang pera pero nagpapanggap na mayaman. Ang mga ito, pati na rin ang mga nandoon, kukunin ko lahat. Magbabayad na ako. Ginoo, ang kabuuan ko ay 206,800. I-card mo. Ang Supreme VIP Black Card. Tunay nga na Supreme Card. 3 lang ang ganitong card sa buong bansa ng Long. Balita ko ay hawak ito ng 3 tagapagtatag ng kagawaran ng HUYNTHN. Ang hawak ninyo ay tunay nga. May mga taong gaano man karangya ang kasuotan, hindi pa rin may tatago ang amoy ng nabubulok nilang pagkatao. Tabi. Bakit ka nagmamadali? Hayaan muna natin ang dalawang yan na magmayabang pansamantala. Hindi magtatagal. Si Su Wanwan na mismo ang lalapit at magmamakaawa sa akin. Salamat. Anong silbi ng pasasalamat lang? Kailangan mo naman akong bigyan ng gantimpala. Anak nang, ang unang halik ko. Huwag kang magmadali, basta't manalo ka sa susunod na laban sa arena. Tiyak na masisiyahan ka sa susunod na gantimpala ni ate. Makulit na kapatid. Matulog ka na ng maaga. Marunong lang mangakit pero hindi marunong tumakos. Anong klaseng tao ba yon? Mas mabuti pang busugin muna ang tiyan ko. Anong klaseng lugar ba ito? Wala man lang kahit isang kainan sa gabi. Ang maulang gabi na tulad nito ang pinakamainam para pumatay. Sino ang nagpadala sa iyo? Hindi na kailangan ng patay ang sagot. Naghahanap ka ng gulo. Akala mo ba ako lang mag-isa? Ngayong gabi, wala ka ng takas. Mukhang kampante kayong matatalo ninyo ako. Son Wukong, hihiramin ko muna ang iyong gintong baston.
Oras na para sa aking palabas. 该我表演了。 看来 May ayaw na umabot ako sa susunod na laban sa arena. Halo. Matandang Chen. Inambush ako. Magpadala ka agad ng susando sa akin. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo? Huwag ka nang magsalita ng walang kabuluhan. Tinatanggap ko na natalo ako sa mga kamay mo. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Ang taong nang ahas na paglaruan ako. Maniwala ka man o hindi, may 10,000 akong paraan para mapabuka ang bibig mo. Wala akong pakialam kung maranasan mo ang lahat ng paraang iyon. Huwag. Sasabihin ko na, ang samahan ng mamamatay Diyos. Sabi nila, bago pa siya lumakas sa ilalim ng pamumuno mo, dapat na siyang iligpit. Ang samahan ng mamamatay Diyos. Sakit sa ulo. Walang kinatatakutan. Nang ahas talaga ang samahan ng mamamatay Diyos na kumilos dito sa Kyoto. Simula ngayon, kailangan mo munang magtiis na manatili sa kagawaran ng HUYNTHN. Iilang mamamatay tao lang naman. Hindi naman siguro kailangan. Hindi mababait na tao ang mga nasa samahan ng mamamatay Diyos. Kalat sa buong mundo ang kapangyarihan nila. Espesyal silang tumutugis ng mga may talentong HUYNTHN para kapalit ng malaking pabuya. Kailangan nating mag-ingat. Ang dahilan kung bakit sunod-sunod na natalo ng 9 beses ang bansa ng Long, bukod sa pagkaputol ng ating mitolohiya, ay dahil marami ring HUYNTHN ang palihim na pinatay ng samahan ng mamamatay Diyos. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Tama si Wanwan. Target ka na ngayon ng samahan ng mamamatay Diyos. Dahil hindi sila nagtagumpay sa pagpatay sa iyo ngayon, tiyak na hindi sila titigil ng ganoon na lang. Sino ba talaga sila? Hindi malinaw ang pinagmulan nila. Ang alam lang natin ay nakapasok na ang impluwensya nila sa iba't ibang bansa. Ang layunin nila ay maghasit ng kaguluhan para makinabang dito. Kaya naman nagulo ko ang mga plano nila. Tama. Tinik ka na ngayon sa kanilang mga mata. At tinik sa kanilang lalamunan. Kasunod nito, hahayaan kong bantayan ka ni Wanwan ng 24 oras, nang malapitan. Matandang Chen, hindi nakakatawa ang biro mong iyan. Siya ang magbabantay sa akin. Hindi mo naman siguro iniisip na palamuti lang ako, di ba? Sa pagsasanay sa labanan at pagbaril sa militar, ako ang pinakamagaling. Lagot na. Katapusan na. Hindi na mabubuhay ng payapa nito. Nagising na ang mga Diyos ng bansa ng Long. Unti-unti nang nawawala ang banal na kapangyarihan ng mga Diyos ng ibang bansa. Kung magpapatuloy ito, hindi na mapipigilan ang bansa ng Long. Gawa lahat ito ng lalaking nagngangalang Chisiya. Patayin siya. May mga patakaran ng langit na nagbabantay sa arena. Hindi tayo maaaring direktang kumilos. Kung gayon, hayaan siyang mamatay sa mismong arena. Hindi maaaring hamanin ang dignidad ng Diyos ng kidlat. Hindi makatulog. Iniisip ko ang susunod na laban sa arena. Sabi ni Matandang Chen, maaaring targetin ka ng samahan ng mamamatay Diyos sa arena bukas. Natatakot ka bang matalo ako? Hindi, naniniwala ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Bansa ng Long laban sa bansa ng Agila. Bata mula sa bansa ng Long. Dito na nagtatapos ang sunod-sunod mong panalo. Huwag mong isipin na dahil lang sa natalo mo ang Korea at Japan ay maaari mo nang hamanin ang ating dakilang bansa. Kinakatawan ni Mike ang kalooban ng Diyos ng Kidlat. Wala kang anumang pagkakataon. Diyos ng Kidlat pala. Isa sa mga pinakakilalang Diyos sa mitolohiyang Norse. Puno ng kuryente ang buong paligid. Kaya pala hindi kumikilos ang bansa ng Agila noon pa man. Naghihintay lang pala sila sa sandaling ito. Nasa panganib si Chisiya. May ipinapasabing mensahe sa iyo ang samahan ng mamamatay Diyos. Ang samahan ng mamamatay Diyos. Kayo nga talaga ang may gawa nito. Ang banal na ugat ng bansa ng Long. Dapat na itong matapos. Tingnan natin kung may kakayahan nga kayo. General. Diyos ng Kidlat. Ang maso na ito ay nagtataglay ng kamahalikaan ng Diyos ng Kidlat. Tingnan natin kung makakaya mo itong saluhin.
Paglalaro sa kidlat. Ang bansa ng Long namin ang inyong ninuno pagdating dyan. Siyam na langit na sumasagot. Ang dagandong ng kidlat ay nagiging tigre. Hangin at kidlat ay naglalaban. Ulap at kuryente ay nagsasama. Magalang na inaanyayahan ang matuwid na Diyos ng kidlat. Bumaba ang Thunder Array. Dalawang Diyos ng kidlat. Alin ba talaga ang totoo? Bakit parang mas malakas ang Diyos ng kidlat na ipinatawag ni Chisia? Sa isang gulat lang ay napatras na ang Diyos ng kidlat ni Mike. Ang Diyos ng kidlat na ipinatawag ni Mike. Hindi kaya, peke lang yan. Kalokohan. Ang sa bansa ng Long ninyo ang peke. Hanggang dito na lang ito. Bata. Maaaring. Ang aking banal na lakas ay unti-unting nawawala. Isang hamak na magnanakaw. Ang naglakas loob na magpanggap na Diyos ng kidlat. Ang mga bagay na kinuha ay dapat nang ibalik. Nagwagi ang bansa ng Long sa arena. Ang kapalaran ng bansa ay nadagdagan ng 15%. Ang ninakaw na banal na lakas ay nagbabalik. Ang banal na lakas ng bansa ng Long ay sumigla ng 15%. Salamat sa tulong ng matuwid na Diyos ng kidlat. Ang kapangyarihan ng kidlat ay hindi dapat lapastanganin. Kung may magnanakaw pa uli, ang kidlat ay hindi magpapatawad. Bata, may utang na loob sa iyo ang kagawaran ng kidlat. Kung may pangangailangan, tawagin mo ako anumang oras. Tungkulin ko ito ng isang nakababata. Hawak ang maso ng Diyos ng kidlat, ngunit sa ganoong banal na sandata ay hindi pa rin nanalo. Buwisit. Mabuti pang mamatay na. Hindi nag-aalaga ng walang silbi ang samahan ng mamamatay Diyos. 3 sunod-sunod na panalo. Nanalo ng 3 beses ang bansa ng Long. Nanalo tayo. Nagawa mo ang tama. Makulat na bata. 3 sunod-sunod na panalo para sa bansa ng Long. Ang kapalaran ng bansa ay nadagdagan ng 30%. Ang pisikal na pangangatawan ng lahat ng mamamayan ay nadagdagan ng 20%. Gantimpala mula sa langit, sa loob ng teritoryo ng bansa ng Long. Ang mahiwagang hukbo ay umaatres. Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ay mabilis na tumaas ng 50%. May limitasyon na 1 buwan. Pati ang Diyos ng kidlat ay natalo rin. Napakabilis lumaki ni Chisia. Kung magpapatuloy ito, ang mga Diyos ng bansa ng Long, kapag nakabalik na sila, ang ating plano ay tuluyang mabibigo. Dapat siyang tapusin sa susunod na laban. Abisuhan si Chris. Sa susunod na laban, ipatawag ang arkanghel upang gamitin ang banal na espada ng araw, at putulin ang pag-asa ng bansa ng Long. Si Michael, siya ang pinakamalakas na mandirigmang anghel sa langit. Ang kailangan ko lang ay tagumpay. Tanging ang teritoryo ng araw ni Michael, ang makakapigil ng tuluyan sa lahat. Chisia. Ito ang kagawaran ng HUYNTHN. Gumastos kami ng napakalaking halaga para makakuha ng impormasyon. Ang pinuno ng mga mandirigmang anghel ng langit, si Michael. Isa ito sa mga alas ng bansa ng Ying. Huling beses, sinampal mo sila sa mukha. Mukhang mahihirapan tayong harapin sila ngayon. Si Michael, siya ang maalamat na arkanghel. Ang lakas niya ay pumapangalawa lamang sa Diyos. Tama. Desperado na talaga sila. Ang banal na espada ng araw ni Michael. Balita ko'y kaya nitong punitin ang espasyo sa isang tira lang, at tupukin ang lahat ng bagay sa kanyang nasasakupan. Matandang Chen, huwag kayong mag-alala. May kumpiyansa ako. Ang laban na ito ay lubhang mapanganib. Chisia, huwag mong pilitin ang sarili mo. Mukhang oras na para ipatawag ang dakilang nilalang na iyon. Ang komedyang ito dapat nang matapos. Bumaba ka. Mandirigmang anghel. Michael.
Isang hamak na mortal, ng ahas na pumatay ng Diyos. Sa ngalan ng pulang lungsod, binabantayan ng mga bayaning espiritu. Hawak ang sibat na may 3 talam at 2 talem. Kasama ang asong umaalulong sa langit. Buong paggalang kong inaanyayahan ang dakilang Erlang Shen. Bumaba ka. Sino ang mga lapastangan na iyan, na nangangahas na harmony ng aking waksha? Erlang Shen. Hanggang dyan ka lang ba? Nasasakupan ng araw. Tupukin ang langit ng buong lakas. Bata, kumurong ka. Bubuksan ko na ang aking 3 mata para ipakita ang tunay kong anyo. Yayanigin ko ang langit at lupa. Inaamin ko. Malakas ka. Ngunit ang langit ay parang bundok. Hindi ito babagsak. Parusa ng Diyos. Paghukom ng Diyos. Isang huwad na Diyos lang. Paano mo nasabing may banal ka na kapangyarihan? Panalo ang bansa ng Long sa arena. 20% ng kapalaran ng bansa ang nakuha. Sa wakas, nanalo rin tayo. Bata, bakit hindi mo ako ipinatawag agad kanina? Patay na. Parang manunambat na siya ngayon. Ang maliit kong katawan ay hindi kakayanin ang galit niya. Inagaw na ng matigas ang ulong unggoy na iyon ang lahat ng atensyon. Sa susunod na may mangyari, siguraduhin mong ako ang una mong papapuntahin sa laban. Sa susunod, pangako. Tandaan mo ang sinabi mo. Kaya mo pa bang lumaban? Patay na ang anghel. Ngunit hindi natin maaaring sayangin ang kanyang lakas. Ang banal na kaluluwa. Nababaliw ka na ba? Hindi. Lumalakas lang ako. Sa totoo lang, dapat pa nga kitang pasalamatan. Kung wala ka, paano ako magkakaroon ng pagkakataong lamunin si Michael? Kaya, anong gusto mong gawin? Bilang pasasalamat sa iyo, nagpa siya akong simulan ng laban ng buhay at kamatayan. Ako mismo ang maghahatid sa iyo sa kabilang buhay. Labanan hanggang kamatayan. Ilang beses ka na bang natalo, ha? Walang hiya. Hindi pa ba sapat ang sunod-sunod na laban? Gusto mo pa talagang ituloy ang labanang ito hanggang kamatayan? Siya. Huwag kang magmadali. Ang laban na ito, ako na ang bahala. Ang patakaran ay hamon sa ilalim ng bandila, kung ikaw ang lalaban para sa kanya. Ang bansa ng Long ay ituturing na sumuko na agad. Erlang Shen, ang laban na ito, ako na mismo ang gagawa, kahit na may mga piraso ka ng kaluluwa na nagpoprotekta sa iyo. Malaki na ang naubos mong lakas kanina. Huwag kang mag-alala, may alas pa ako. Dahil naglakas loob kang gamitin ang kapangyarihan ng kabilang mundo. Huwag mo akong sisihin kung gagamitin ko rin ang sarili mong taktika laban sa iyo. Dahil kailangan nating lumaban. Gawin nating todo-todo at kasiya siya. Durog na hiyas bilang insenso. Sariwang dugo bilang inumin. 10 hari ng impyerno, makinig sa aking utos. Magalang na inaanyayahan ng dakilang Fengdo de Jun. Yan Wang. Ang Panginoon ng Impyerno ay narito na. Ilan pa bang alas ang itinatago mo? Yan Wang. Si Yan Wang nga talaga. Mga ligaw na kaluluwa. Naglakas loob kayong maging bastos sa harap ko.
Sa aklat ng buhay at kamatayan, ang hiyaw ng walang pandinig, ang kaluluwa ay maglalaho, at kailanman ay hindi na muling isisilang. Imposible. Pinagsama ko na ang kaluluwa ng anghel. Hawak ko ang setro ng kamatayan. Paano mo ako matatalo? Nanalo tayo. Nanalo na naman tayo. Bata, sa tulong ng iyong paggabay sa mga Diyos, hindi magtatagal at makakabalik na sila, upang muling hawakan ang kapangyarihan ng langit. Magaling ang ginawa mo. Maraming salamat, Yan Wang, sa inyong tulong. Huwag mo nang isipin iyon. Ang dangal ng kabilang mundo, ay hindi dapat bastyusin ng sinumang hamak, sinumang magnakaw ng kapangyarihan ng kabilang mundo. Sa aklat ng buhay at kamatayan, ang kanilang pangalan ay buburahin magpakailanman. Salamat sa paghihirap mo. Masyado kayong magalang, Erlang Shen. Tungkulin ko lamang ito. Tingnan mo ang dalagang iyon, at ang isa namang napaka-formal magsalita. Bagay na bagay talaga silang dalawa. Bansa ng Long. Sa labanan sa arena ng Bansa ng Long, 5 sunod-sunod na panalo. Ang lagusan para sa pagbabalik ng mga Diyos ay nagbukas na. Ang galing mo. Mabuti na lang at nandyan ka. Sobra naman po ang papuri ninyo, Matandang Chen. Ito ang aking misyon bilang mamamayan ng Long. Ang pagiging mapagkumbaba ay mabuti para sa mga kabataan, pero ang sobrang pagpapakumbaba ay hindi na tama. Ayon sa boto ng pinakamataas na pulong ng kagawaran ng HUYNTHN, napagpasyahang hirangin si kasamang Chisia bilang bagong pinuno ng kagawaran ng HUYNTHN. Ito ang iyong dokumento ng pagtatalaga. Ang painang ito na daladala ko, mula ngayon ay ikaw na ang magdadala. Hindi ko bibigwin ang inyong tiwala. Matanda na ako, dapat na itong ipaubaya sa inyong mga kabataan. Kagawaran ng HUYNTHN, sa lahat ng mga kasamahan. Humanda. Magsimula na tayo. Ngayong bumukas na ang lagusan ng mga Diyos, tumigil ang labanan sa arena ng mga Diyos. Ngunit nakatanggap ng balita ang Departamento ng Impormasyon na ang bansang Xinjiang ay nakipagsanib puwersa na sa samahan ng mamamatay Diyos. Nagbabalak silang gumawa ng mas malaking masamang pakana. Ano ang susunod nating gagawin? Kung may susugod, haharapin natin. Kung may baha, haharanggan natin. Basta't bumalik ang mga Diyos ng bansa ng Long. Walang magagawa ang samahan ng mamamatay Diyos. Anong klaseng utos ito? Bakit ito ipinatupad nang wala ang pahintulot ko? Pei Nantian, ayusin mo ang pananalita mo. Hindi kami ang iyong mga tauhan. Hindi lang Pamilya Pei ang nagtatag ng kagawaran ng HUYNTHN. Zheng Ming, huwag kang magalit. Alam mo naman ang ugali nitong si Pangatlo. Trabaho lang, walang personalan. Pangatlo. Ang desisyong ito ay pinag-usapan namin ni Zheng Ming. Ang anak mong si Pei Zhengwo ay bata pa at kulang pa sa karanasan. Mahihirapan siyang makuha ang tiwala ng lahat bilang pinuno ng kagawaran ng HUYNTHN. Mas mabuting manatili muna siya sa posisyon ng direktor. Kapag sapat na ang kanyang karanasan, saka natin siya ilalagay. Ano sa tingin mo? Karanasan ang idinadahilan mo sa akin. Anong karanasan mayroon ng batang iyon na tauhan mo? Kung kaya niyang maging pinuno, bakit hindi ang anak ko? Huwag kang masyadong mapagmataas. Nanalo na siya ng 5 sunod-sunod na laban sa arena. Ano ang panama ni Pei Zhengwo sa kanya? Sige. Sa loob ng maraming taon, ang Pamilya Pei ay nagbigay ng pera at lakas para sa kagawaran ng HUYNTHN. Sa huli, magsasabwatan lang pala kayo laban sa akin. Ganoon ba? Tingnan na lang natin ang mangyayari. Zheng Ming. Ito ang kritikal na sandali para sa pagbabalik ng mga Diyos. Masyado ka pa ring mainit ang ulo. Kuya, may ambisyong parang lobo ang Pamilya Pei. Matagal na silang lihim na nakikipag-ugnayan sa samahan ng mamamatay Diyos. Ipinagkakanulo nila ang interes ng bansa ng Long. Kung hindi mo lang ako pinigilan kanina, ipinabaril ko na siya sa mga gwardya. Nangyari na ang dapat mangyari. Wala nang saysay ang pagsasalita pa. Sana lang ay hindi na magkamali pa ng paulit-ulit ang Pamilya Pei. Tama na, dahil ang dalawang matandang iyon mula sa Pamilya Su at Shen ay hindi marunong makisama. Hindi na rin natin kailangang magtago pa. Tama. Nakipagkasundo na ako sa panig ng bansang Xinjiang at Tianzhu. Makikipagtulungan sila sa ating mga kilos. Ang pinaghirapan ng Pamilya Pei sa loob ng maraming henerasyon ay hindi kailanman masisira sa kamay ng isang batang paslit. Ipaabot ang utos ko. Ay pakilos ang lahat ng mga tauhan ng Blood Unit. Gagawin kong luluhod ang buong bansa ng Long sa paanan ko. Masusunod. Chisia, Su Wanwan. Tapos na ang maliligayang araw ninyo. Su Wanwan, hindi mo akalain, no? Sa huli, sa mga kamay ko rin ang bagsak mo.
Pei Zhengu, anong balak mong gawin? Anong balak mong gawin? Hindi ba malinaw sa isip mo? Kamatayan ng parusa sa pagpatay sa mga tauhan ng kagawaran ng HUYNTHN. Magtataksil ka ba sa bansa? Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. May silbi pa ang buhay mo. Sugod. Gusto ko siyang makuha ng buhay. Napakababa ng uri mo. Gagamitin ko ang buhay mo para palabasin si Chisia. Pahihirapan kita ng husto at hindi kita hahayaang mamatay ng madali. 带走。 Chisia, kilala mo pa ba ako? Kung gusto mong iligtas si Suwanwan, pumunta ka sa abandonadong pabrika ng kotse sa kanluran ng lungsod. Mayroon ka lamang isang oras. Chisia, huwag kang pumunta rito. 闭嘴！要是让我知道你带人来，后果你懂的。 Binatil yung Pei. Nandito na ako. Hindi ka naman siguro magtatago na parang bahagang buntot, di ba? Ito na ang araw ng kamatayan mo. Sa pamamagitan lang ba ng mga basurang ito, mamamatay ka na nga lang, mayabang ka pa rin. Patayin siya. Kaya niyang humiram ng kapangyarihan ng mga Diyos. Karapat-dapat na siyang maging bagong pinuno ng kagawaran ng Huyendan. Medyo kawili-wili. Ngunit hindi sapat ang kaunting kakayahang iyan. 但是可不够。 Hanay ng mga Diyos. Magbukas. Ngayong gusto mong tumakbo, huli na ang lahat. 值了。 Ito ang hanay ng kagubatan ng mga sundalo ng pamilya Pei sa loob ng daan-daang taon. Espesyal na lumalamon sa pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga tagatawag Diyos na tulad ninyo. Ano ang lasa? Masaya ba ang paglamon? 开心吗？ Ano? Huminto ka. Huminto ka na bilis. Dahil gustong-gusto mong lumamon. Hayaan mong lamunin mo ang lahat hanggang sa mabusog ka. Ang hanay ng kagubatan ng mga sundalo ay malinaw na. May kasalanan. Dumating na ang paghatol. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, kikitalin ko ang buhay niya. Pakawalan mo siya. At hahayaan kitang mamatay ng may dignidad. Huwag mo akong intindihin. Tapusin mo siya. Tigil. Chisia, hanggang dyan ka lang pala. 不过如此。 Pakiusap, patawarin mo ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko na ito uulitin. Hindi sa alam mo ang pagkakamali mo. Kundi alam mong mamamatay ka na. 自己要死了。
疼吗？Pasensya na, nasaktan kita. 疼你了， Ako, wala akong karanasan sa panggagamot. 经验。 Maliit na sugat lang ito. Ayos na ito pagkatapos magpahinga ng isang gabi. Sa katunayan, hindi mo naman kailangang pumunta para iligtas ako. Ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. 重要的。 Hindi. 在我看来， Kasing halaga mo ang mundong 世 ito. 界一样重要。 Mabulaklak na salita. Ilang babae na ba ang niloko mo? Gamit ang diskarteng iyan. Saksi ang langit at lupa. Sa mundong ito. Ito ang unang pagkakataon ko. Siyempre, 当然， hindi kasama ang sa nakaraang buhay. Ang gantimpala na sinabi mo noong nakaraan. Hindi ba dapat tuparin mo na ngayon? Sugatan ka na nga. 受伤了。 Hindi ka pa rin mapakali. Chisiya. Su Wanwan. Kung hindi ko kayo mapapatay. Sumpa man ay hindi na ako magpapakatao. Ang ibig mong sabihin, walang kahit isang tao sa ancestral home ng Pamilya Pei. Tama. 没错， Pinalibutan ng kagawaran ng pagpapatupad ang Pamilya Pei magdamag. Ngunit nang pumasok sila, nalaman nilang, naglaho na lang bigla ang mga tao ng Pamilya Pei. Ayon sa ulat ng mga bantay sa gate ng lungsod, walang sino mang lumabas ng lungsod kagabi. Kung ganoon ay kakaiba nga iyon. Tumakas lang sila dahil sa takot sa parusa. Anong nakapagtataka roon? Hindi ba't maayos naman ako? 事嘛。 Salamat kay Chisiya. Bata. Tratuhing mabuti ang anak ko, kundi ay hindi ako magiging mabait sa iyo, Papa. Kapag sinubukan mong pahirapan si Chisiya, pagsasabihan kita kay Mama pag uwi natin. Sasabihin kong may babae ka, para paluhurin ka sa labahan. Ikaw. Hayaan na nga, talagang iba na kapag lumaki na ang anak na babae. Kakarating lang ng ulat mula sa labanan. Ang mga bansa sa kanluran sa pangunguna ng Yingyi at Tianzu ay nagpadala ng milyon-milyong hukbo ng mga kakaibang nilalang at kasalukuyang inaatake ng marahas ang hangganan ng bansa ng Long. Naglunsad sila ng matinding pagsalakay. Walang bilang ng mga HUYNTHNSO na nagtatanggol sa lungsod ang nasawi. Nasa panganib ang hangganan. Ano? Sugod. Kapag nakuha natin ang hangganan, maaari na tayong tuluyang pumasok at lipulin ang bansa ng Long. Para sa bansa ng Long, patayin. Hindi. Ang nasa likod natin ay ang ating tahanan. Hinding-hindi natin hahayaang makapasok ang hukbo ng mga kakaibang nilalang. Sa likod natin ay ang bansa ng Long. 龙国 Ang sino mang lumapastangan sa bansa ng Long, gaano man kalayo, ay tiyak na papatayin. Si Chisiya ay tunay na isang dakilang lalaki. Ang Pamilya Pei ay mga taksil sa bayan. Chisiya, labanan mo siya. Sa wakas ay dumating ka rin. 终于来了， Ang galit sa pagpatay sa aking anak 之仇 ay hindi maaaring mapatawad. 天 Dito na ang iyong magiging libingan. 坟墓 Tingnan natin kung may kakayahan ka nga. 失了。 Ang saksak na ito ay para sa aking anak. Ngayong araw, kung hindi ka mamamatay, ako ang papano. Akala mo ba ay tapos na ito? 完了， Zeus, Shiva, bakit hindi pa kayo kumikilos? Kahit gaano ka pa kalakas, paano mo haharapin ang atake ng dalawang pangunahing Diyos? 真攻击！啊 Sugod, sumama ka sa akin upang sirain ang harang. Sayaw ng pagsira ni Shiva. Pagwasak ng mundo.
Gustong lipunin ang aking bansa ng Long. Tatanungin muna ako kung papayag ako. Sa aking utos, sindihan ang kapangyarihan ng mga Diyos, upang tanglawan ang daan pauwi ng mga nawawalang Diyos.接下来交给你们了。Mga general ng kalangitan, makinig sa utos. Lipulin ang masama. Imposible. Paano bumaba ng napakabilis ang mga Diyos ng Waksha? Ang plano ng 5,000 taon, dapat nang bayaran ngayon. Ang samahan ng mamamatay Diyos ay mawawasak, at ang mga Diyos ay magbabalik. Ang naputol na mitolohiya ng bansa ng Long ay naibalik na. 天子，你答应过我要活着的，你给我醒过来啊！ Ang batang ito ay talagang matatag. 确实够男人。 Mahal na hari, ang batang ito, gamit ang katawang mortal, ay sinindihan ng kapangyarihan ng mga Diyos. Walang kapantay ang kanyang merito. Dapat siyang gantimpalaan. Para sa isang tapat na lingkod na may ambag, karapat dapat na gumawa ako ng eksepsyon sa pagkakataong ito. 没死。 混蛋，你吓死我了！ Ano ang pakiramdam ng maging isang bayani? Medyo nakakahiya. Bata, huwag kang mahiya ngayong bayani ka na. Magpakasal na kayo agad. Naghihintay na akong uminom sa inyong kasal. Huwag mong kalimutang isama ako. Sasama rin ako.